So ito na yung naging issue niya, yung kanyang CKP, kaya hindi siya nag-aandar. Grabe naman ng mga extension. Ganon din sa fuel pump niya, ayan may mga dugtong na. Ito rin, putol-putol na rin to. So inayos na lang din natin yan. Siguradong walang hula na mangyayari dahil meron tayong diagnostic tools. Check ulit natin. Alright, one click. Alright mga bossing ko, so ito na yung nakumpine sa atin na Click B2 na 150. So ito na yung naging issue niya, yung kanyang CKP, kaya hindi siya nag-aandar. Tumutunog lang yung starter relay. So ito yung condition ng kanyang magneto. Medyo nahirapan kami sa magneto kasi na-stack up. Mukhang ngayon lang talaga ito nabuksan eh. So ito yung condition ng stator. Baklasin na muna natin itong CKP niya. Palitan natin, meron na tayong pamalit ito. Replacement lang to. Pero pwede na rin to, pang matagalan na rin to kahit paano. Pero kung magpapakabit kayo, much better na bumili kayo ng original, pero medyo masakit nga lang sa bulsa yun. Ito muna kabit natin, pansamantala. Para lang mapastart natin. Ito, okay na to. Lilisin na lang natin yan, tapos kabit natin yung CKP. Alright, let's go! Alright mga bossing, so ito na yung update sa ginagawa natin Click na 150. So ito yung dati niyang issue, CKP, sensor damage, and then yung kanyang injector. Which is na palitan na natin yan, and then okay na. Ito yung dati niyang CKP, kita nyo naman, basag na siya, so napalitan na natin siya ng replacement na aftermarket. Tapos, ginawa natin dyan, ito, yung mga sakit nito, pailalim, ito, which is nasa ilalim yan. Nilinis natin, ito, tinanggal rin natin yan, and then ito, kinalas natin, lahat, para malinis natin. Ito, pinagkakalas natin yan. Binugahan natin ng contact cleaner, para malinis yung mga pinakasakit niya. And then, ngayon, okay na, check natin kung anong resulta. Push start natin. Alright, gumagana na siya. Okay. So, sa side na to, tinanggal ko yung belt para malaman natin kung ano pa yung mga other issue niya. Sa dating gumawa, ito yung napansin natin. Inayos na lang natin to. May mga putol-putol na wirings dyan. So pinagdugtong natin ng maayos and then nilagyan natin ng sinkable tube para kahit paano maganda yung kapit ng mga wirings. So napansin ko din dito sa taas, sa may injector, pinalitan na to. I-rewirings na lang. So inayos na rin natin to. Okay na yan. So ayan ang itsura niya ngayon. Medyo kalas-kalas pa lahat ng kaha. Babalik na lang natin kasi okay naman ang unit. Sa may mga gantong issue, promekta na kayo sa akin dito. Alam niyo na kung saan pupunta. Andyan sa caption yung pwesto natin. Lalagay ko na lang dyan. Check nyo na rin sa comment section. Lalagay ko din dyan. Alright, let's go! Patayin ulit natin. Tapos, susiyan natin ngayon. Check ulit natin. Alright, one click. Alright mga bossing, so ito, kinukuha na ni bossing yung unit niya kasi okay na yan, natapos na, naikabit na natin lahat, and then functionable na yan. Ito, meron tayong humabol na, taga saan ka boss? Marikina, naka-magic low na ata siya. So fender pit lang habol ni bossing. All the way from Marikina, papa fender pitment si boss. Alright mga bossing ko, so natapos na natin yung kay bossing na taga Marikina. So ito na yung output nung gawa natin. Ayan, hindi mo na ipapasok yung daliri mo sa fender kasi naka-pitment na yan boss. 0-0 yan, bossing. Ayan o. Walang sayad. So, nag-angat lang tayo dito ng konti. Pinangat ni bossing yung kanyang inner tube. So, ito na yung outcome niya. Pag nabitin pa siya ng konti, kasi naka-donut tire siya eh. So, kung gusto niya pa ng dumikit na dikit talaga to, angat niya lang. Kasi yung play, halos dito lang naman eh. So, yun lang, mga bossing. Okay na yan, boss. Sticker. Thank you, boss. Para sa followers. Salamat na marami. Thank you. Alright, let's go. Bahala ka na, saan mo ilalagay yan? Dikit mo na lang sa ano, di makikita. Panakot lang sa dagayan eh.